Basta hindi talaga natin pinapansin ang oras or araw, ang bilis-bilis talaga. Eto nga't Biyernes na naman bukas at matatapos na naman ang isang linggo. Medyo madami na nga din ang mga labahin ko at puno na nga din ang laundry basket kaya maglalaba na nga ulit ako bukas. Kaya eto't nilikom ko na nga itong mga sinampay ko para matupi ko na nga din. Ngayon nga din sana ako maglalaba kaya lang hindi talaga kaya ng oras at hindi din kaya ng katawan ko lalo na meron nga akong batang maliit. Di bali sana kung walang bata, talagang magagawa ko yan ng isahan lang. Kayang-kaya ko yung pagsabayin. Kaya lang meron tayong bata. Ang iba nga nagpapalaundry pa pero kaya ko na naman maglaba yung ibabayad ko sa paglalaba. Ibibili ko na lang ng mga sabon para may magamit nga akong sabon. Naaalala ko nga nung mag 3 months na kami ni baby tapos hindi na nga din ako na ipaglalaba ng kapatid ko dahil busy-busy na nga din siya. Tapos stress na stress talaga ako dahil hindi ko alam kung paano yun lalabhan, kung paano ko tatapusin lahat yon dahil tambak na tambak talaga. Tapos may trabaho din naman ang asawa ko noon at busy-busy din talaga siya. Naglalaba din naman ang asawa ko noon kaya lang hindi na talaga kaya ng katawan niya dahil napakadami nga din niyang trabaho. Kaya nung mag 3 months na nga kami ni baby, sabi ko kailangan ko na talaga maglaba dahil kapag hindi ako naglaban ako mamamanto talaga kami dito sa bahay at mag-aamoy tubal na damit. Meron pa nga mga nag-comment dun sa post ko na buti pa daw ako 3 months bago nakapaglaba, na ang swerte-swerte ko daw sila daw 1 week pa lang or 1 month naglalaba na kahit CS. Meron naman nagko-comment na ang swerte daw nila sa asawa nila dahil kahit pagod sa trabaho, sila pa daw yung naglalaba. Eto nga, nakatapos na ako sa paglilikom ng mga sinampay at naglinis na nga din ako sa may labas namin. Tapos maya-maya, pinatulog ko nga muna itong aking batang maliit para nga matiklop ko na nga itong aking mga tiklupin. Kung mapapansin nyo, mayat maya talaga nakabuntot to sa aking toddler na kahit saan ako magpunta basta may ginagawa ako, lagi talaga yung nakabuntot sa akin. Minsan nga nakakapikon din dahil sa halip na matapos ko kaagad ang ginagawa ko ay ang tagal-tagal pa nga bago matapos dahil nangungulit nga yan. Pero kahit nakakapikon minsan ay mas okay pa sa akin na makukulit ang mga anak ko kaysa naman hindi makulit na may dinaramdam na masakit sa katawan. Tingnan nyo nga at habang nagtutupi ako ng damit ay talaga namang nangungulit pa siya at sabi niya itutulungan niya nga daw akong magtupi. Kaya lang yung mga natupi niya inuulit ko din dahil hindi naman ayos ng tupi niya tapos ayan nga pinagyayabang niya sa akin yung mga natupi niya. Pati nga sa pagliligpit nitong mga hanger ay tinutulungan niya din talaga ako. Hinahayaan ko din naman silang ganyan. Mas maganda nga yun na i-explore sila at madami silang natututunan. At dahil natutulog pa nga din ang batang maliit, pagkatapos ko magtiklop ng mga tiklupin ko ay natulog nga din ako dahil medyo inaantok nga ako. Buti na nga lang nakatulog ako. Pero bago nga ako natulog ay pinagluto ko nga muna ng kalabasa itong batang maliit para paggising namin ay pakakainin ko na nga lang siya. At tingnan nyo naman kapag sinusubuan ko nangibit, ewan ko siguro hindi siya nasasarapan. Pero kahit gano'n, nauubos din naman niya ang pagkain na sineserve ko sa kanya.